Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kapatid na overseas Philippine workers sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Ako po naman si Ricky Rivera at syempre wala yung ating kasama, no? Na si Dodi Lacuna sapagkat Tuesday ngayon, di umano ay siya ay nagtuturo. Di ko alam kung nagtuturo niya doon sa PLM, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon, paano natin ipapaliwanag ito pong partial unofficial results nung ating nakarang eleksyon kahapon, no? Paano natin dapat tignan itong nangyari, no? At ano yung nangyari? Nakapagtataka po sapagkat kung titignan po ninyo yung mga survey po ng mga nakaraan, palaging tinuturumpitan ng administrasyon na 8 o 9 sa kanilang mga kandidato ang papasok sa Magic 12. Pero makikita ho natin ngayon na mukhang hindi gano'n na nangyari. At ito pa, nagpahayag po ng kanyang sadness, no? Ito pong ating Vice Presidente, Sara Duterte, sapagkat karamihan naman ho ng kanyang mga inindorsong mga kandidato dun sa PDP laban, unfortunately, hindi rin ho nakapasok. So, pag-uusapan po natin ngayon yan. Paano ho natin, ano po ang sinasabi ng mga election returns na ito o mga election results na ito hingil sa kasalukuyang political landscape. Okay. Unahin po natin dito sa pagbabasa muna nung mga sa ngayon as of 3:54 po ng hapon, Mayo 13, no? 97.5% na po ng mga election returns ang naisubmit na po ng Commission on Elections sa kanilang mga servers. At ito po ang lumalabas na mga top 12, no? Top 12 sa mga senador. Ba't natin unahin senador? Sapagkat ito po ay reflective, no? Nung political dynamics na nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay, at pagkatapos po niyan, ibabasahin ko naman sa inyo yung top 10, no? Top to 10 doon po sa mga party list organizations, no? Sapagkat ito po ay sumasalamin naman doon sa behavior ng ating mga botante hingil sa kanilang mga paniniwalang ideolohikal at pampolitikal. Kasi kung makikita nyo ang party list organizations, mga political parties po ito na may kakabit na mga belief system o sistemang pinaniniwalaan. May mga pinaninindigan ho yan. Kaya nga ho sektoral sangayon sa konstitusyon. Pero doon sa senatorial, analisahin po natin yan sapagkat napakahalaga para mas maintindihan natin yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Okay, doon sa senatorial, ang number 1, sangayon po dito sa election return, partial at unofficial po ito ha. Ibig sabihin, hindi pa official. Although sa tingin ko, kung susundin po natin si Chairman George Erwin Garcia ng COMELEC, tingin ko maaari na nilang maiproklama itong mga to. Bakit? Sapagkat 97.28% na po o 91,083 of 93,630 clustered precincts ang nakalkula na po yung boto. Yung 97.28% po ito ay sumasalamin sa 56.062 million. 56.062 million na mga botante. Medyo mataas po. I'm sure magiging mataas po yung tinatawag na voter turnout dito. At maaring historical po ito sapagkat kapag midterm elections, inaasahan po yan ng mga political analysts na medyo mababa ang turnout unlike sa mga presidential elections, no? So nangunguna po sa senatorial race walang iba kundi ang
senador o re-election ni si Bongo na 26,471,880. Sumunod po dyan ang si Bam Aquino, no, na dating Liberal Party at dating senador din. Pangatlo si De La Rosa Bato na 20,257,300. Sumunod po si Erwin Tulfo, ang ating kaibigan, na tumakbo rin sa bilang bahagi ng alyansa, 16.8 million. At sinundan po siya ni Pangilinan Kiko, no, dating senador rin po ito, na 15.083 million. At ang political maverick, ika nga, no, ngayong halalang ito na talagang nagtaka, no, karamihan, ay ang pagpasok po ni Congressman Rodante Marcoleta. No, siya po ay dating Sagip Party List representative, no, at ito po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. 14.9 million po yung kanyang boto, kaya ho siya pang-anim. Yung pang-pito, si dating Senador Ping Lacson na 14.8 million. No, konti lang ang lamang ni Congressman Marcoleta dito po kay Ping Lacson. Alam niyo naman, si Ping Lacson ay talagang political brand na yan. Hindi lang senator yan, kumandidato ng presidente, pero natalo. Ang pangwalo ay ang dating nating Senate President, Tito Soto, 14.593 million. So mahigit mga 200,000 yung lamang po ni Ping Lacson bilang pang-pito, no? At sinundan po si Tito Soto ni dating Senador din Pia Cayetano, 14.3. At ang pang-sampu na a few days before the elections, nalagay po sa kontrobersya dahil sa announcement ng ilang mga taga-alyansa na medyo nagkabilang bakod daw to si Camille Villar. From alyansa, pumunta kay Sara Duterte. 13.354. Dito Lapid, 11, 13.1. At ang panglabing dalawa, ito pong si Senador at re-electionist Amy Marcos na 13.032. No? So, at ngayon ay ang panglabing tatlo walang iba kundi ang kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo ng Bitag, 11.8. Medyo malayo, no? Kay Amy Marcos. At number 14, si dating Senador Ramon Revilla, yung nakikita nyo sa iyo ng sayaw, number 14 po yan, 11.7 o 11,785,146 votes. At sinusunod po siya ni dating Makati Mayor Abby Binay na 11.56 million. At 16, dating DILG Secretary at dating Mayor ng Mandaluyong, Benhur Abalos, 11.3 million. 17, si GB Bondok, singer po, composer ito, Pro Duterte at nasa PDB Laban, 10.347 million. Ang panglabing walo ay yung si Manny Pacquiao, na ang alam ko parang alyansa rin to, 10.2 million. At 19, ang first timer na kumandidato po bilang senador, si Philip Ipe Salvador, 9.974 million. At ito pa, isang, bagong-bago po ito, pangalawang takbo lang. Nung una tumakbo bilang representative po ng One Rider Party List. At ngayon tumakbo senador, si Colonel Bonifacio Bosita, 9.675 million. At sinusundan po siya ng dating COA Commissioner Heidi Mendoza, 8.6. Si Willie Revillebe, Pera Obayong, Will to Win. At sabi kumakandidato pero wala na plataforma. Ang gusto niya ibsa ng poverty. Ewan ko paano niya gagawin sa Senado. At buti na lang 22, 8.4 million.
at least maiwasan na natin yung pera o bayong sa loob ng Senado. At number 23, Rodriguez Attorney Vic, na dating Executive Secretary ni McCoy, pero ngayon anti-Marcos. At 24, Raul Lambino, 8.1 million. At ang pang 25 pwesto, si Francis Tolentino, 7.5. Na sinundan naman ni J.V. Hinlo, 7.2. At si Doc Willie Ong, 27. Ang alam ko, si Dr. Willie Ong ay umatras dahil may cancer. Pero, despite nung umatras siya, 7.2 million po ang nakuha na niya. Ang 28th place, Gringo Honasan at ipong kaibigan, 6.59 million. No? Nasinundan ni Attorney Luke Espiritu sa 29th place, 6.4 million. Konti lang ho lamang. Senador Greg. At si Luke po, pangalawang takbo niya bilang senador. At sinundan po siya ni Doc Marites Mata, 30th place, 5.6 million. Sa 31st place po, walang iba kundi si Apollo Kibuloy, nakakulong dyan sa Pasig, 5.575 million. At 32 place si Casino Teddy ng Bayan Muna, 4.595 million. At Arlene Brosas, again, ng Bayan Muna, 33 on the 33rd place, 4.2 million. At 34th place si Cadyodi de Guzman na 4.084 million na tumakbo namang dati sa dating halalan bilang presidente at representante ng mga manggagawa. At sa 39th place si Danilo Ramos, 4.03 million. At 36th place si dating General Ariel Querubin sa 3.891 million. Kung mapapansin po ninyo, yung mga surveys, ang sabi nila, ay ito daw si Ramon Bong Revilla, yung nagsasayaw-sayaw, kabilang ho dun sa Magic 12. Pero lumalabas ho dun sa final count ay number 14 siya. Gayun din po si Abby Binay na number 15 ngayon. Si Ben-Hur nasa fringes 16, no? Tapos si Manny Pacquiao palaging nasa survey yan. Pero 10.2 nasa 18th place. At manaka-naka si Philip Salvador 19th place na po yan, 9.9 million. Sino pa ba ang nasa surveys palagi? Ito, si Willie Revillame. Sabi nasa Magic 12, pero ngayon nasa Magic 22. Okay? At yung iba naman po ay talagang medyo nandun sa fringes. Anong pagpapaliwanag ng mga surveys dito? Well, ako, inaasahan na talaga natin yan. Kasi katulad doon sinabi ho namin sa inyo, ang surveys ay mga snapshots of the present. Ibig sabihin, kung kailan kinandak yung mga surveys na yan, yun po yung pagpapahiwatig o refleksyon nung mga reaksyon ng mga respondents at the time of the survey. Kasi syempre, marami pang pwede mangyari yan. Katulad ng halimbawa, napansin natin dito yung pagbulusok pataas ni Bam Aquino at ni Francis Kiko Pangilinan. Ano po ba yung ibig sabihin niya? Kasi ito pong dalawang ito, italo po ng mga nakaraang senatorial elections. Bakit? Sapagkat inakusahan po sila bilang miyembro ng mga dilawan. So, ibig sabihin, mga Liberal Party, kung matatandaan po ninyo, nung panahon po ng Duterte era, nung 2016 up to 2022, sobra ho talagang pagbabato ng putik. At hindi siguro lang ng putik ang binato dyan sa mga liberal. Kundi even kitchen sink, lahat ng basura, ibinan sa kanila. At talagang siniraan ng Liberal Party to a point na noong 2019 talagang talo. At 2022 natalo rin. Doon sa eleksyon. Sa sobrang In fact, parang iilan-ilan na nga lang ho yung naging Liberal Party. Dahil marami umiwas na mga politiko na ma-associate nga doon sa dilawan. Pero ngayon, ano ang sinasabi ng taong bayan? Number 2 ngayon, si Bam Aquino. Dahil ba yan sa endorsement ng Iglesia ni Cristo?
Matatandaan po ninyo, several days before the elections, nagpalabas po ng listahan ito pong Iglesia ni Cristo at mga sample ballot na nandun po si Bam Aquino dun sa kanilang listahan ng 8 kandidato na ini-endorse. At kasama po dyan si Camille Villar, si Bongo, si Bato, si Pia Cayetano, si Ivy Marcos, at yun nga, si Bam Aquino. 8 po yan. No? At yun po ba ang naging factor? Kung yun po ang factor, di dapat wala si Kiko. Di po ba? Kasi si Kiko, talagang pag sinabi mong LP, parang synonymous yan with Mark Rojas at Kiko Pangilinan. The two guys who represent the two factions within the Liberal Party nung panahon ng kasagsagan ng kapangyarihan ng Liberal Party. Pero ngayon, lumalabas po na number 5 or 4 o si Francis Kiko Pangilinan. No? Ano ang ibig sabihin? Yan. Ano bang nagpapatunay niya? Number 1, ang nakita po natin sa senatorial, mukhang affirmation po ito nung sinabi ho natin ng mga nakaraan na kapag ka-senatorial campaign, ang political party doesn't factor in the equation. Para humanalo ang isang senatorial candidate, hindi ho niya kailangan ng isang partido. Ang kailangan po niya, isang malakas na grassroots network na kanya. No? Kanya. Ibig sabihin, separate ho yan doon sa party machinery at ito po, network na ito ay talagang pang doon sa kandidato. Obviously, ito pong si Bongo, dahil doon sa kanyang malasakit program, nagkaroon po ng ganyang distinct advantage over other political candidates. So si Bongo ho, hindi ko kailangan niyang ma-associate pa sa PDP laban o sa Duterte group sapagkat nagkaroon na ng sariling political branding itong si Bongo, no, doon sa kanyang malasakit centers. Yung mga malasakit centers po, ang naging taktika ho ni Bongo dyan ay nag-align doon sa mga local government units. At dahil may mga natulungan, marami hong natulungan yan, di siyempre, yung mga natulungan na yan dahil sa meron kasi tayong konsepto nung kapag ikaw ay natulungan, meron kang at least, ano tawag doon? Utang na loob. Yan. At marami ho talaga sa ating mga kababayan ang nag-benefit doon sa mga malasakit centers na yan despite several comments na ito po ay parallel doon sa ginagawa na ng DOH at ng mga provincial health offices ng mga LGU. So, yan po yung naging pivotal, no? Kasi kung party machinery po ang gumana para manalo si Bongo, dapat nahatak pataas yung ibang mga PDP laban candidates katulad ni Philip Salvador, ni Jimmy Bondoc, at nung iba-iba pa. Unfortunately, hindi po ganyan na nangyari. Si Bongo at si Bato lang po yung nandun sa Magic 12, no? Na mga staunch pro-Duterte political allies yan. Pero tingin ko, hindi naging factor na Hindi na tinignan ng tao kung pro-Duterte sila o hindi. Ang tinignan nung sa kanila, yung kanilang performance. Humingi ng resibo, ibig sabihin, yung mga kandidato ngayon, ay yung mga botante ngayon sa kanilang mga kandidato. Okay? Hiningan ng resibo. So, ibig sabihin, nag-isip yung mga botante, itong eleksyon na ito, kung sino-sino yung dapat nilang iboto. At pansinin po ninyo, dun sa top 12, may kanya-kanyang record siya ng performance. No? Wala ho dyan, dun sa top 12 na yun, ang kinakitaan mo lang ng pagiging popular. In fact, lahat halos may resibo, ika nga. Katulad nga ni Bongo, ni Bam Aquino. Anong naging resibo ni Bam Aquino? Nung panahon siya po ay senador, ay marami yung naipasaya ng mga batas related dun sa education sapagkat yan po yung advokasya talaga ng Aquino family. And it goes way, way back kay Senador Ninoy Aquino. At syempre, ang Aquino, may sariling network yan na hindi nakaangkla dun sa Liberal Party. So yan po yung nakatulong sa kanya. Plus the fact na siya po ay dinendorso pa ng Iglesia ni Cristo na may record ng black voting. Sinasabi nilang black voting.
So, papansinin niyo po, dun sa mga nanalo, si Bongo, si Aquino, si De La Rosa, si Kiko Pangilinan, na may sarili din, natanggal na ho sa kanya yung epitaph na Sharon eh. Sharon husband. Ang gumana ho talaga dyan, yung kanyang existing, personally based clientelist network na nasa grassroots. Pia mga Cayetano, meron din ho yan, no, na grassroots. Camille Villar, meron. No? Sigurado ho yan, meron. Sapagkat si Manny Villar, tumakbong presidente yan. Cynthia Villar, tumakbong senador. So may existing ho yan na network. So hindi niya kailangang magtalagang sumama sa ibang partido dahil meron ho talagang partido yan. Tapos si Amy, syempre, yung KBL at ng ibang mga alyansa pa ng administrasyon. Ang Lito Lapid, may sarili ho yan. Pero alamin ninyo kung sino-sino yung mga nasa likod ni Lito Lapid. No? Hindi ko na ho sasabihin dito, baka ma-intriga pa. Tapos, kung mapapansin niyo ho ninyo, gumana ho dyan, number 1, yung grassroots network. Number 2, yung political branding. Lahat ho ng mga nanalo sa Magic 12 ay may pangalan ho talaga. No? Pero katakataka na yung mga walang pangalan pa o hindi pa masyadong malakas ang political branding, napunta doon sa matataas din posisyon dito sa Senate line-up na winning circle. For example, sa winning 20, mapapansin nyo doon yung name na Colonel Bosita. No? Ibig sabihin yan, si Colonel Bosito kasi nakikita yun sa YouTube, sa social media, na tumutulong ho talaga doon sa mga motorcycle riders sa kanilang mga problema. So nakikita ho yan araw-araw. O syempre, ang tingin nila kay Bosita, talaga mapapagkatiwalaan yan at maaaring mahinga ng tulong. Kasi ganun ho talaga ang ng botante. Bumuboto yan doon sa mga kandidato na sa tingin nila pwede nilang lapitan, magang lapitan at nagde-deliver. Same as with Ben Bitag Tulfo, no? Although nasa 13th place ngayon. No? So grassroots is very mahalaga. Pangalawa, mukhang yatang may emerging, no, na trend from the millennial voters at Gen X voters. Anong trend yan? Ang trend na naghahanap sila ng mga kandidato na malinis, bago, at walang kaso at may resibo. So hindi na sila masyadong nasisway doon sa pasayaw-sayaw, doon sa kung ano mga gimmick na kalokohan, mag-aasawa ng artista, no, para matandaan. Ang nangyari po, mukhang may ganong rejection. At makikita ko natin yan sa mga susunod naming episodes. Papag-aralan ko rin yung nangyari sa local. Kasi sa local ngayon, napakaganda nung naging nangyari. Ano nangyari? Ang nangyari may maraming mga bagong kandidato, mga progresibong kandidato, ang nakapunta po dun sa iba't ibang mga posisyon na hindi inaasahan. Especially dun sa mga territory na may tinatawag na political dynasty. So ito po ay isang magandang development sapagkat ito ay nagpapakita na marami po talaga mga botante ang sawa na sa mga nangyayari. At gusto na nila na yung mga politiko nila ay magbigay ng resibo. Ano ibig sabihin nun? Magbigay ng performance. Pag wala kang performance, maaaring matalo ka. No? Accountability is the word. Yun po yung nangyari dyan. So, yung age sector at dalawang henerasyon ang nagsama po upang maipakita at iparamdam sa atin na karaniwan po sa mga Pilipino sawa na ho doon sa mga trapo. No? Sawa na sila doon sa mga nagpapangako pero pag nandun na senador na sila, hindi mo mahanap. Ang tawag doon sa siyensya na tinatawag naming commitment discrepancy. So, yung mga politiko na gusto ka lang aliwin, sasayawan-sayawan ka, kakanta-kantahan ka, para makalimutan mo yung mga pinagagawa nila ng panahon ni Napoles at sa iba pang mga skandal. So yun po yung nangyari ngayon. Maganda hong development yan dahil yung mga tinatawag na progresipo, mga hanay, katulad ni Atty. Luke Espiritu, ni Teddy Casino,
at ng iba't iba pang mga independyente rin na tumakbo na nagpakita ng magandang showing dito sa polls, ay ito po ay pagpapakita, no, na may growing no, voter support dun sa mga bagong mga kandidato at mga progresibong mag-isip na mga kandidato. Maganda ho yan para sa ating party system at sa ating electoral system as a whole. Nakikita na ho natin yan. Nagsasalita na ang taong bayan. Sa susunod pong episode, papakita ko naman sa inyo yung preba nito dun sa party list elections. Kasi makikita niyo yung mga dating malalaki ang boto at dating mga ideological groups, wala na ho dun sa equation. So, standby niyo po yung susunod po nating episode tungkol dito. Maraming salamat po.